Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, Ragis yan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga Lodi at grabe to, mga idol. So kung nakita nyo, medyo nakarecover tayo ngayon mga Lods at sa mga nag-profit na dyan, congrats agad sa inyo mga Lods, no? Kasi kanina talagang bumaba ng umaga. Kung nasubaybayan nyo yun, anong oras to? Ito, alas 11 na to, tanghali na to. Yung position natin, mga idol, no? 11:50, 51, no? Mga ganyan, no? Mga loads, no? So, dito, mga idol, medyo profit pa tayo, no? Ng 8,300 for this trade. Mga loads, pwede ko na kunin to ngayon at ibodega ko na. No? Pero wag muna kasi ang 50% nito, kasi ka-open ko lang eh. Dito natin ilalagay yan, no? Sa 50%, diyan. Pero dito ko na lang lalagay, ayan, no? Medyo lamang natin ng 50% onte. So, meron tayong $88 once na abutin to, mga loads, and then abang na lang ulit tayo. Dito ko na kaya, no? Sagad ko na dito ng 120. 120. Wag. Dito lang. Ayan, dito lang mga lodi. Ayan. So, ayan. Titignan natin dyan mga idol. Pag inabot, abang ulit tayo mga loads, no, ng ating position. Pwede na nga tayo. Kanina nung umabot dito, gusto ko na sanang i-profit as mag-short ako eh. Kaya lang nakalimutan ko, XRP para tinitrade ko. Usually ginagawa ko yun sa Bitcoin. Yung swing trade, no? Buti naalala ko, uy, huwag yan. 'Di ba? So, bukas, mamaya siguro pagkatapos ng aking record, magsiswing tayo sa ibang coins, okay? So, pero goods tong position natin mga idol at medyo may mga good news tayo ngayon, no? At medyo may mga bad news din, no? So, titignan natin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, okay? So, ito yung ating 1 hour crypto bubbles, mga loads, no? So punta na agad tayo sa news natin, mga lodi. Alam nyo, ito si Peter Schiff, no? Sikat to dito sa ating mundo ng crypto. Sabi niya, Bitcoin will crash below 20,000. Ay, iniwala ba kayo doon? Mag-short na tayo. Magka ganun, mga idol. No, BTC will crash below 20,000. Ito yung sabi niya, mga lods. So sabi ngayon ni Vincent, kasi alam niyo si Vincent, mga lodi, ito, ano to talaga sa Bitcoin. Kumbaga, kung may Bitcoin maxi siya, Bitcoin haters to. Pero XRP lover yan. Pero hindi, ako naman kasi hindi naman ako Bitcoin haters. Ang sinasabi niya rito, sino ba si Satoshi? Asan ba yung 1.1 million Bitcoin? Na kanino ba yun? Kasi nung mga nakaraan, sinasabi ni Vincent na pag biglang i-out yon mga lodi, yung bag na yon o yung 1.1 million na yon mga lodi, talagang babagsak mga lodi. So, sabi niya rito, if tokenized gold exists, what do we need Bitcoin for? 'Di ba? Bitcoin is worthless tech, sabi niya gano'n. Kasi kung sa kasi ang sinasabi niya rito mga lodi, ano nga 'to eh, hindi siya ang tawag dito, yung parang ano nga siya, digital gold. Kaya lang kasi ito-tokenize mo na yung gold eh. 'Di ba? So para saan pa daw yung Bitcoin? Ayun yung sinabi niya. Anong silbi niya? Anong silbi? Kumbaga mag-iipon ka lang niyan kasi siya yung unang cryptocurrency na lumabas. Pero kung sa silbi yung pag-uusapan, wala siyang silbi. Parang ganoon. Kasi kung ang parang kaya ito isa parang ano siya, tawag dito yung may ano siya kay XRP. Mas gusto niya si XRP kasi may utility si XRP. Ginagamit siya sa payment, 'di ba? Yung technology niya, doon siya ginagamit. Si Vincent, mas ano siya sa mga utility coins kaysa sa Bitcoin. So, pero sinabi rito ni Peter Schiff, no? Siya na mismo nagsabi na Bitcoin will crash below 20,000. So, below pa ng 20,000. Mga idol, mga 19,000, 15,000, 10,000 ba yan? No? So, kailangan natin maging handa pagka ganyan, mga loading. Ano kayang anong magiging presyo ng mga altcoins once na bumaba ng below 20,000 yung Bitcoin, lalo na kung yung mga altcoins is tawag dito, walang utility.
'di ba? Wala siyang pinagagamitan, no? So, grabe. Hindi natin alam 'yan kung ano mangyayari. Hintayin na lang natin siguro. Eto daw 'yon mga lods kung bakit bumabagsak ang crypto ngayon. JP Morgan is manipulating crypto. Jamie Dimon is manipulating crypto. Banks are afraid of crypto. They are driving prices down to scare you away and to not trust it. Picture crypto as a racket. The banks are wrapping a rope around the racket. Anytime it goes up, they pull the rope down. That is a textbook manipulation. But eventually, Jamie Dimon and his corrupt banking friends will no longer be able to pull the racket down with their outdated rope. It will snap eventually, mga lodi. Tinanong ko si Grok kung meron kakayanan yung JP Morgan na i-manipulate yung market, at sinabi naman na kaya pero mahirap. Ayun yung sinabi. Pero kaya daw yun, mga lods, no? Marami silang, kumbaga, may mga basta marami. Kaya nga sinabi niya rito, Jamie Dimon and Banking Princess. So marami sila. No, kung gusto nilang i-manipulate yung crypto, malaking pera yung kailangan gumalaw, mga lods eh. So ganun yung ano. So kasi iniisip ko paano nila i-manipulate yun, parang ganun, no? So sabi ni Grok, kaya naman daw yun. Mga idol, kasi syempre mga big banks to eh. So kayang-kaya nila. At isa pang reason daw, mga lodi, kung ba't bumagsak yung market is eto. At medyo mas dito ako naniniwala, no, kaysa dun sa kanina. Sabi rito, institutions are pushing Bitcoin lower so they can buy at cheaper prices before the Clarity Act is signed into law. 'Di ba? Mas make sense 'yun sa akin, mas nagme-make sense 'yun sa akin, na kailangan muna nilang i-push sa baba, no, yung Bitcoin o yung market para makabili sila dahil napakalapit na. Kumbaga once na pinasa na yung ating Clarity Act, mahihirapan na sila diyan. Mga idol, tinanong ko rin 'yun kay Grok, mga lods. So hindi naman 100% na mawawala daw yung manipulation. Pero meron kasi sa nakapaloob sa Clarity Act na yun, no, anti-fraud, anti-manipulation. So hindi 100% pero oonte, parang ganoon, at mahihirapan silang i-manipulate, parang ganoon. We've seen a similar pattern before. In August 2022, BlackRock filed for a private Bitcoin trust, and Bitcoin later dropped about negative 36% before forming a bottom. In June 2023, BlackRock filed for the first Bitcoin ETF, and Bitcoin later surged by 95%. So parang sila yung nagko-control, no? Grabe. By January 2024, when the spot ETFs were approved, Bitcoin hits a new all-time new highs of $126,000, mga idol. Insiders institution are repeating the same strategy with the Clarity Act narrative. So mga ginamit nila yung Clarity Act, mga idol, para kontrolin, no, yung o i-manipulate yung market. Kumbaga, kailangan nilang i-push ngayon to, no, downwards, kasi para makabili sila dahil alam nila, mga loads, na once na maipasa yung Clarity Act is boom, mga idol, boom panot, mga lodi, ang mangyayari diyan, no? So naniniwala ba kayo dito na ito yung reason kung bakit nagda-drop tayo ngayon? Kasi parang walang reason eh. Kasi kung iisipin mo, parang kung iisipin mo yung future ng crypto, ang ganda. So dapat ngayon pa lang nag-slowly uptrend na to dahil may mga good news na paparating sa future. Pero hindi eh. Ang nangyayari, bumababa siya ngayon. So pinupush daw nila yan pababa para makabili ng mas mababa. And then, ayun na, it became Coco Crunch, mga lodi, no? Sabi dito, eto, isa rin tong mga, kumbaga ito yung mga event, no, o moment, mga lodi. Sabi dito, XRP whale exodus on Binance just went near zero. Mga lods, no, the big boys stopped dumping completely. Last time outflows dried up like this, XRP launched from 0.40 to $3.20 in the 2025 pump. Accumulation pace loading. Are we about to see the next legendary run? Sabi dito, mga lods. So ito yun, no? Ito yung nangyari na yun. So ngayon ganun din daw nangyayari.
mga lods, no? Walang nagbebenta, mga lods. Walang nagda-dump. Parang naka-ready naka-ready lahat. So, ayan yun. Tapos ito mga lods, so, nagsalita na si Yoshitaka Kitao. Kilala nyo na to, lagi natin nababanggit to, yung sa SBI, siya yun, mga lodi. Sabi niya rito, although the cryptocurrency market is declining overall, kasi nga bumabagsak, no? The reason is believed to be that institutional investors and others are raising funds for acquiring shares in the three major upcoming IPOs of SpaceX, Anthropic, and OpenAI, which are successively scheduled in the United States in the future. Mga lodi, ay ang tatlo na yan. No? Oh. Raising funds dito sa tatlo na to, mga idol. No? Tandaan nyo yung tatlo na yan. Baka yan yung humataw sa future. Kasi mga lodi, ito, hindi to normal na tao si Yoshitaka Kitao. Siya yung president o parang lead, hindi ko alam kung CEO tawag sa kanya, ng SBI, mga idol, no? From a fundamental perspective, there are no concerns whatsoever. And I am convinced that if the Clarity Act is enacted in the United States, it will bring a positive impact to the cryptocurrency market, including Ripple. Ba't niya binanggit dyan? Ano ngayon ko nalabasa to? Hindi ko to, ganito lang ako kanina eh. Including Ripple, mga idol. Grabe, mga loads, no? Oh, siya nagsabi niya na mga lodi, hindi normal na ano lang yan. Chinese, ay Japanese. Sinama pa yung Ripple doon, ang tindi nun. So sa Clarity Act daw, kung papasa. Kaya nga ito mga lodi, ang ganda ng news na to. Kasi mga lodi, imagine 160. Clarity Act wins major security support, sabi rito. A coalition of 160 former US security and law enforcement officials has thrown its support behind the Clarity Act. Nagpasa pa nga sila mga lods ng letter mga idol sa Senate, no, para silang 160. Ayun, no, the letter describes digital asset market structure as a national security priority. Priority. 'Di ba? Backers argue regulatory clarity would help authorities combat fraud, no? Ito 'yan. Matutulungan nila nga ng authorities na labanan ang fraud, money laundering, and illicit finance, no? Wala yung manipulation, no? Pero meron yun dun nabasa ko. Imagine, halos lahat, mga lodi, gusto nang ipasa yung ating Clarity Act, mga idol, no? So, sana, mga idol, no? Mapasa na yan, okay? And then, ito naman, sabi dito ni Stuart Algarotti, sabi ni Stuart Algarotti dito, mga idol, excited to share that Ripple is expanding its presence in Washington, D.C., no? Our larger DC office reflects our long-term commitment to constructive engagement, clear rules of the road, and responsible financial innovation. So parang in-expand lang nila, no, yung presence nila sa DC. Okay, maraming nag-news dito mga lods, no? Maraming nag-news nito sa DC, sa X na yung Ripple is in DC, ganun pa sa iba. Pero syempre mas pinili ko to si Stuart kasi sila yung siya yun siya yun, no? Okay. Ito. So, ito nakasama na to. Ito yung letter nung kanina, mga lods, no? Yung 160 former US security government siya. So, ayan, ayos na natin yan. Tapos, ito naman, mga lods, the best din, a MasterCard expands settlement to support regulated stablecoin. Saktong-sakto to, mga lods, sa Genius Act. No? Stablecoin including USDC, RLUSD, no? PYUSD, mga idol, across Ethereum, Solana Base, Arbitrum, and XRP Ledger. Good news yan Good news na good news. Sas ito po, imagine ito sabi kasi rito, boom. XRP has been officially added as a payment option via Surfi in South Korea.
you can now pay XRP with XRP in every in every store in South Korea. The video was a demonstration. Ayan mga lodi, no? QR lang. Now it's official. Continue to hold the XRP tribe. Oh, grabe. No? So, solid. Nag-expand na talaga, mga idol, no? Yung ating XRP. So, alam niyo, inaabangan na lang talaga natin ngayon yung Clarity Act, mga lodi. Isa yan. At yung announcement ng, basta marami pang announcement na ilalabas, lalo na yung mga nasa NDA, mga idol, no? So, hintayin natin yun. So, ngayon, good news lang naman. Actually, mas tinuring ko na yung news natin na to is good news dahil sa Clarity Act. Yung mga nag-comment tungkol sa Clarity Act, lalo na to si Yoshitaka Kitao, mga idol, at yung 160, no, ng mga law enforcement, no? Grabe yan, mga lods. Ganun sila kasuporta. Okay, so ito yung last news natin, ha. Shoutout kay Kevin. Kilala nyo ba to yung nagwagi sa sa contest ni Mr. Beast, mga lodi, yung pilot? Ayun, Mr. Beast jet winner Jabari Captain Trizzy Brown, no? So mga lodi, na aresto siya. Arrested in Paraguay with 3.6 million worth of marijuana, mga lodi. Ayan, ito siya, nanalo. Brown, who famously won a private jet in a Mr. Beast challenge, was detained in Asuncion after anti-drug agents found 261.6 kilogram, no, on high THC marijuana premium on a private jet. Oh, ayun yung jet yung ginamit niya. Yung pinanalunan niya, yun. Doon nila nilagay. Ay, grabe yan. The drugs are valued at approximately 2.6 million on the illegal market, where they were reportedly destined for Brazil. Local reports clarify that the seized aircraft is not the jet Brown. Oh, hindi pala. Sorry, hindi daw yun yung jet ni Mr. Beast. It reportedly belonged to an Estonian tech entrepreneur who left Paraguay shortly before the trade. Brown was serving as the co-pilot on this flight. So, co-pilot pala siya, mga lodi, no? Brown, known online as a Captain Trizzy, was tracked down and arrested on Saturday night at a hotel in Asuncion, Paraguay. Okay? So, grabe yan. Sabi nga dito, mga idol, so you're telling me that Brown, o si Captain Trizzy, 20 years old Jamaican pilot, became famous after winning Mr. Beast Private Jet Challenge, won 2.4 million Hawk 40 XP, beat 99 other pilot to do it, plan to start a charter aviation business. Then 6 months later, he ends up in the middle of an international drug trafficking investigation in Paraguay, May 30, 2026. Authorized inspect a private jet at Silvio Pettirossi International Airport. Inside, they allegedly find, estimated value. The aircraft involved, Bombardier Challenger 604, not confirmed to be the same aircraft of Mr. Beast. What happened next? Ano yung mangyayari sa kanya kay Brown? Ayun yung gusto natin alamin, di ba? Brown is detained, syempre. But Paraguayan prosecutor later decide Brown will not be charged. Brown is released. He became black. Brown is released. Prosecutor says information he provided about his hiring and role match aviation records. Meanwhile, the other 3 American passengers are formally charged with international drug trafficking, possessions of narcotics. One of the strangest career timelines of 2026. Win a private jet from Mr. Beast, become internet famous, then wake up in the middle of a 3.6 million international drug trafficking investigation. Ito malinaw, mga idol, So, napakawalan daw siya, sabi dito, mga idol. So, hindi natin alam kung totoo ba siya na napakawalan. Yan yun na, basta yun yung sinabi dito pero ayun yung pinaka-news dyan, mga idol, no? So, grabe, no? Ang weird nang nangyari sa kanya. Pero at least, hindi siya nakulong. Okay? So, ayun. Ayun yung news natin ngayong gabi. Ayan. So, bantayan natin ang chart, mga lodi. No?
So kung kayo magpo-position, bahala kayo. Basta huwag niyong kalimutan ang risk management. Maglagay kayo ng stop loss, lock profit. Bahala kayo mga idol. O kung gusto niyo magbodega kayo, mas maganda. Okay, bodega lang tayo. Okay? So ayan, good luck sa lahat mga Lodi. Kapit lang at sisikat din ang araw sa ating mga trader at investor. So kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood mga Lodi. Huwag niyo kalimutang i-like ang video, subscribe, click the notification bell. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up, what's up? so ayun, okay. So check niyo yung mga link diyan sa baba ng description. Napaka-importante niyan para sa inyong lahat mga Lodi. Thank you. See you in the next video.